Ang isang kasunduan ay tinuturing na walang bisa kung ito ay hindi nakasulat. Kailangang ito ay nakasulat at napagkaisahan ng mga tao o partidong sangkot sa isang usapin, proyekto o kasunduan. Tulad na lamang ng pagbuo ng isang Memorandum of Agreement o MOA. Ito ay isa sa pinakamatrabahong proseso na nakapaloob sa Free and Prior Informed Consent o FPIC. Ano nga ba ang MOA? Ano ang nagaganap sa tuwing may negosasyon sa pagbuo ng MOA? Paano ba unawain ng mga nakasulat sa MOA? Sa proyektong tulad ng pagmimina, ang MOA ay isang kasunduan na pinasok ng hindi bababa sa dalawang partido. Ang unang partido o ang promisor ay ang kumpanya ng pagmimina. Ito ang gumagawa ng alok o pangako. Ang ikalawang partido o ang promisee ay ang komunidad ng mga katutubo. Sila ang binibigyan ng alok o pangako. At ang ikatlong partido ay ang National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Sila ang gumaganap bilang tagapag-alaga ng kasunduan. Ang MOA ay sinisimulang ibalangkas ng Provincial NCIP Legal Officer kung saan ang mga detalye ay pag-aaralan ng mga sangkot na tao at partido. Mahalagang nakapaloob sa MOA ang ilan sa mga importanteng bagay na nakasaad sa 2012 Revised FPIC Guidelines tulad ng royalty benefits na hindi bababa sa 1% ng halaga ng kabuuang kita o gross output. Mga detalyadong benepisyo maliban sa ipinagkaloob ng batas. Petsa ng bisa at tagal ng MOA. At iba pang probisyon na nakasaad sa Section 32 ng FPIC Guidelines of 2012. Kapag naisapinal na ang mga balangkas ng MOA, ito ay kinakailangang pirmahan ng tatlong grupo. Ang mga nakatatanda o Council of Elders ng komunidad na may pahintulot pumirma, mga kinatawan o opisyal ng kumpanya ng pagmimina, at ang chairperson ng NCIP. Matapos lagdaan, kailangang ipanotaryo sa isang lehitimong abogado ang MOA bago ito dumaan sa huling pagsusuri ng Legal Affairs Office ng NCIP. Ano ang pinagkaiba ng kasunduan at kontrata? Ang MOA bilang isang kontrata ay isang pangako o obligasyon sa pagitan ng mga tao o grupo na kailangang tugunan para sa isa't isa. Para maging isang ganap na kontrata ang isang kasunduan, ito ay kinakailangang magtaglay ng tatlong mahahalagang elemento. Alok o offer, pagtanggap sa alok, kabayaran. Sa alok o offer, dapat nakasaad ang mga kailangang gawin ng magkaparehong panig sa kasunduan. Sa pagtanggap ng alok, nangyayari ang pagsang-ayon ng mga sangkot sa kasunduan. Mahalagang maunawaan ng mga katutubong komunidad ang alok ng kumpanya ng pagmimina bago sila sumang-ayon. Ang pagpasok sa ilang kasunduan ay may bisa ng batas, kailangang sundin ng parehong partido. At ang panguli, dapat may kabayarang pera o bagay sa pagtupad ng mga tungkulin sa kontrata. Sa kontrata sa pagitan ng kumpanya ng pagmimina at matutubong komunidad, nakasaad na tungkulin ng kumpanya na tuparin ang alok, pabor o benepisyo para sa katutubong komunidad. Sa kontrata din nakasaad na sumang-ayon ang komunidad sa ipinangakong alok o benepisyo. Ang NCIP na walang makukuhang benepisyo sa kontrata ay tanging sasang-ayon lamang sa mga obligasyon at pangakong napagkasunduan sa kontrata. Sila din ang may obligasyon na tiyakin na maayos na naisagawa ang FPIC upang maprotektahan ang mga karapatan ng katutubo. Magplano at pag-isipan ang mga bawat hakbang. Ang kontrata ay legal na may bisa at naipapatupad. Siguraduhin na unawaang mabuti ng lahat ng panig ang mga nakasulat sa kontrata bago ito pirmahan, para maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at itama ang ilang mga bagay sa kasunduan bago ito simulan. Sa ilang mga pagkakataon, may mga komunidad na humihingi ng tulong sa mga eksperto o mga institusyon para magbigay sila ng sapat na kaalaman hingil sa pagpasok sa mga kasunduan at iba pang teknikal na pangangailangan.